Hello? Yan. Welcome to Letters from Abroad. So, this is not your typical podcast. These are the letters. Ito yung mga kwento na hindi natin araw-araw naririnig, hindi natin araw-araw na pag-uusapan, pero sure ako araw-araw nating dinadala. So, kung isa kang OFW or someone surviving far from home, maybe this space is for you. So as I promised dun sa last episode ko, mag-i-invite ako ng isang guest. And yung guest na ito, isa siya sa mga taong sobrang ina-admire ko dito sa abroad. Tuwang-tuwa na siya. Sobrang ina-admire ko siya dito sa abroad. So, naisip ko na pilitin ko siya. Pilitin ko siya kasi ayaw niyang humaharap sa camera. So, kailangan ko pa siyang pilitin kasi gusto kong i-share niya yung experience niya dito para marinig nyo din, tulad ko, malay nyo, i-admire nyo din siya. So, ayoko nang habaan yung introduction kasi lumalaki na yung ulo niya. Ito si Jamie! Naupo ka na. Diba? Next time mag-ano na tayo. May studio na din tayo. Ayan. Ito si Jamie. Hello, vlog! Hello, vlog. Welcome to my guys. So, ayan. So, ang reason bakit kita pinilit na mag-guest dito sa podcast na to kasi ikaw yung may isang unique experience dito. For me, it's unique. Sasabihin ko sa inyo bakit. So, gusto kong i-share mo sa kanila yung experience mo. So, yung vlog na to, papamagatan natin siyang OFW 10 years in one company. So, gusto kong malaman, is it loyalty? Is it comfort? Fear or sacrifice? Yan. Ready ka na? Hirap naman nun. Ready? Ready! Ready! Tingnan natin. So, siyempre, before tayo mag-jump dun sa main topic, kakamustahin muna kita. How are you today? Okay naman, pero stress sa work. Stress sa work? Oo. Pero okay lang. Actually, kakauwi niya lang. Oo. So, sabi ko, tumae ka lang. Uy! Tapos, magbibideo na tayo. So, ayan. Successful? Success. Successful Oo. naman. Okay. Payat na ako. Payat 2 na kilos. Sige na, question. Question. Okay. So, ready ako ng mga questions. So, dinivide ko actually yung mga tanong ko for you. Okay lang ba magtanong ako sa'yo? Okay lang, pero depende sa Walang bayad to, ha? Meron. Karak. Ililibre ko na lang siya ng karak karak. na lang. Okay. So, dinivide ko into 5 categories yung mga tanong ko sa'yo. Tapos, Sige. each category, meron silang mga 3 to 4 questions. Maximum 4 questions. Dami naman. Okay? So, dun muna tayo sa part 1. Ready? Okay. So, yung part 1 natin is, papamagatan natin the beginning. Okay. The girl who arrived. Parang naiya ka ata eh. Naiya ako eh. Naiya Mayayain ka. ako. Shy type kasi siya. Ayaw niya kasing nai-involve sa camera or even sa mga pictures. Pero na-manage ko siyang i-convince para Wala sa akong podcast. choice. Wala siyang choice. Yun na pala yung totoong reason. Wala siyang choice. So, dun tayo sa first question. Ito mga very light question lang to. Okay, sige. Ilang taon ka nung first time kang dumating dito sa UAE? 25. 25 years old? 25 years old ako nandito. Dumating ako August 2015. So, year 2015. 2015, yeah. Kung 2015 yon, ngayon is 2026, Yes. ilang years ka nang nasa abroad? In 11 total? in August. So, mag-11 Oo. years na siya. Na 11 10 years ako na last siya year. dito Yes. sa UAE. Mm-mm. So, kumusta naman yung 11 years? May mixed emotions kasi ang daming nangyari, ang daming growth, personally, professionally, and still, learning. Learning pa rin. Tsaka masaya ang ride so far ng buhay ng 11 years ko dito. Diba? Oo. Masaya naman kasi talaga Masaya sa naman. abroad. Mm-mm. Yun naman talaga, masaya sa abroad. So, kung iniisip nyo, bakit yung mga ibang OFW nagtatagal sa abroad? Kasi masaya naman talaga sa Yes. abroad. Okay, let's proceed sa next question. Ito, light question pa rin to. Okay. Do you remember your first months dito sa UAE? Oo naman.
First month ko was, August. August 2020. 2025. So, 2015. Sorry, 2015. Oo. So, summer pagdating ko dito. And hindi ko in-expect na ganun kainit. I think it was 45 or 47 na. 47 degrees. Degrees, yes. Sobrang init. Mainit na ba yun? Umaabot tayong 60 dito? Hindi naman, 50 lang. 50, 52, oo. 53 maximum. Pero hindi nila sinasabi yun kasi sabi nila, pag sinabi nilang nag-50 plus, magiging holiday. But yung 50 na yun, it feels like more than 50. More than, to be Asa honest. 54 yung index. Ganyan. So, oo, yung August kasi yun yung peak ng kainitan. Oo, yun yung kainitan. Na para akong sinampal ng init ng Dubai. Mm. Sa Dubai kasi ako nag-land nun. Okay. So, nandito Yes. kasi kami sa Abu Dhabi. Oo, sa Abu Dhabi. So, nung nag-start pala siya dito, nag-land pala siya sa Dubai. Do Dubai. parehas naman mainit ang Abu Dhabi at Dubai. Yun pala sa mga gustong pumunta dito sa abroad. Okay, pumunta August. Warning lang yun. Parang July to Mas- September, sobrang yes. init talaga dito. Lalo na kung job hunt ka, Yes, oo. hindi masyadong advisable yung summer kasi sobrang init. Though sa labas na naman yung init. Kasi lahat naman ng punta mo dito may AC. Yes, may aircon So, lahat. Mistulang bus stop, Oo. grocery, mini grocery, lahat pag actually lumalabas naka-AC. ka lang, nafe-feel mo yung Yung init. init. Okay. So, since naaalala niya pa yung first months niya dito sa UAE, gusto kong itanong sa'yo kung okay lang. Ano yung pinaka-tumatak na experience mo when you started here? Pinakatumatak yung Kish. Anong Kish? Kish Island. Kasi nung 2015, going 2016, kasi na-hire ako sa company ko, that was November 2015. Okay. So, So, that was almost 3 months? almost 3 months ako naganap ng work. Bali, kailangan mo mag-exit. Nung na-hire na ako, kailangan mo mag-exit from tourist, magiging Working permit visa, na, working oo. visa ka na, magiging permanent ka na. I mean, permanent resident ka na dito. Mm-mm. So, apparently, sabi sa akin ng HR namin, maximum 5 days lang ako sa Kish. Kish Island, part yun ng Iran. Oh. Yes. So, ako, backpack lang ako. Sabi, 5 days maximum eh. Mm-mm. Pero I ended up until January 4, 2016. So, imagine mo, December 5 ako nag-exit. Oo. Dumating ako January 4 dito. Ano, kailan ka nag-exit? Sorry? December 5. December 5. So, January 4. Yes. That's 4 or 5. 1 month. No, parang January 6 ata. Oo, kasi naalala ko parang pa 3 Kings na nun. Kaya sabi ko nun, yung exit ko, first time ko dito sa UAE, Pasko, bagong taon, 3 Kings. Yun yung na-experience mo siya sa Kish. Sa Kish, Oo. oo. Kaya nun imot-imot ka doon. So, yun, isa pang experience actually yun. Being an OFW dito. Kapag Yes. natapos na yung tourist visa mo and hindi ka pa nabibisahan ng employer mo, wala kang option but to Exit. Oo. to do exit. So, anong nangyari nun, first, let's say 10 days, sobra akong emote-emote, nakabahan. Siyempre, first time ko. Mag-isa lang ako doon. Mag-isa lang ako nag-exit doon. Tapos, Though may mga, nung kinuwento mo yan kasi sa akin before, meron kang mga nakilalang Filipino Yes, doon. Kasi oo. hindi lang siya yung naka-experience doon, to be honest. Madami ding Filipino alam ang mo, mahaba nandun. yung kwento ko dyan sa Kish. Kasi, Siguro sobrang gawin tagal. natin yan Oo. next episode. Imagine mo, for more than 30 days, na-enjoy ko na lang yung Kish. Kasi maganda least yung na-enjoy. island eh, oo. Actually, at least So, yun. na-enjoy Tapos, niya. friends ko pa rin yung nakakausap ko pa rin yung mga Friends mo pa rin, yung Oo. mga nakasama mo nakasama doon. ko doon. May sinishare ka pa sa akin before doon eh. Parang naging routine nyo doon during the first, yung first encounter mo doon. Nandun yung higaan mo, nandun pa sa tabi ng door. Oh, hindi kasi pag dun sa yung hotel ko nun was Parabi. So, pag bago ka, dun ka sa parang kasi yung room, may room pa sa loob. So, pag bago ka, dun ka sa labas muna. Tapos, pag tumatagal ka na, dun ka na sa Medyo isang room. Nag-upgrade ka. Oo, yung sa isang room, wala yung pinto. So, medyo hindi Hindi private. siya private. Pag tumagal ka na, dun ka na sa private room, sa loob ng room na. So, dun sa 30 days mo dun, nakaabot ka naman dun sa ano? Oo, ako na yung mayor dun Mayordom, sa, mayordom ka na dun. Oo, isa na ako sa mayor dun sa room, sa Parabi. Ano, pinagsisilbihan na siya dun. Natuto ako maglaba doon. Kasi, imaginein mo,
naka-backpack ka lang. Pagbalik ko dito, naka-luggage na ako. Nakamaleta ka na. Nakamaleta na ako. Dala mo na yung buong buhay mo sa Kish nun. Bumili na ako ng damit. Ang dami ko ng na pero at least na-survive mo. Kasi nakaka-depress siya talaga. Kasi madaming nag-give up, kumbaga. Hindi mo kasi alam kung ano mangyayari sa'yo eh. Pero at the end of the day, as a tao, kung paano niya dadalin yung depression, yung nangyayari sa reality na gano'n ng OFW. Sabi nga nila, hindi ka legitimate na OFW pag hindi ka nag-exit sa Iran, sa Kish. So, hindi pala ako legit na OFW. Kaya ang swerte nung after nitong 2016, tinanggal na kasi yung exit. Yung exit. Parang A to A na ata ngayon. Tapos there was a time na yung mga tourists hindi na kailangan mag-exit pa. During COVID, wala din yan. I think, yun. During COVID, parang hindi nila inalaw na mag-exit pa. So, tapos, nung after daw niya, naging airport to airport na lang. So, hindi mo kailangan mag-book ng hotel. Wala na. After mong nag-land dun sa... Iintayin mo na lang yung visa mo dun sa plane ata. Ngayon. Tapos, babalik ka na dito. Very emotional ako nun. Pero at least naging emotional support mo sila. Just imagine kung mag-isa ka lang talaga. Oo, kasi diba? after 10 days o after 2 weeks, wala, nagbabike na lang kami sa shore, kumakain, nagsishisha. Parang na-normalize na yung na-normalize situation. na lang. Up until na-visahan ka na ng company. Oo, yun na. Tapos nag-start ka na dito. Nag-start naman na ako right after. Diba? Binigyan ako ng boss ko ng 1 week. Sabi niya, I need you fresh. Kasi ako sa Iran eh. Nahulas ka na sa Iran eh. I'll give you 1 week to freshen up. Ganyan. Hold your thoughts, gather everything, ganyan. I want you ready and fresh. So yun, tas yun na yung start. Pero diba, hindi kasi lahat ng OFW dumaranas sa ganun. To be honest. So, parang good to share din na merong mga ganon, lalo na pala yung mga nauna, kasi ako, to be honest, wala naman akong 10 years pa dito. Hindi ko naranasan yun. Swerte kayo, di kayo nag-exit talaga. Yun ang masabi ko. Pero, experience yun. Sobrang Sabi niya nga, legit ka daw na OFW. Kung nag-exit ka ng ganon. Pag hindi ka nag-exit, hindi ka legit na OFW. So, ito yung third question natin. Nasa third question pa lang tayo. Siyempre, di ba, nag-work ka rin sa Philippines before? Yes. And for sure, meron kang expectation kapag sinabi nilang working abroad. So, ano yung expectation mo noon, nung nasa Philippines ka pa, versus dun sa reality na na-experience mo the moment na nag-start ka na dito? Nung asa Pinas pa ako going here, in-expect ko na same work ko talaga doon. Yun yung parang anong work mo sa rin ako, sales engineer din ako sa Pinas noon. Sales engineer, okay. Sales engineer ako. Tapos so yun yung mindset ko, same dapat yung maging work ko dito, ganyan. Pero eventually, hindi mo kasi masasabi kung saan ka mapupunta eh. As a start. Oo. Pero luckily, yun din yung nangyari sa akin dito. So, yung reality mo, tsaka expectation mo, isa lang. tupad na. Pero not everyone. Alam mo, not everyone kasi. Oo. Kasi ako, ang observation ko dito, siguro very blessed ka or very lucky ka. If it's the same field. If it's the same field. Oo. Pero ang dami ko nakasalamuha dito before na even may degree holder sila or meron talaga silang title sa Pilipinas, good yung experience nila. Pag dumating ka dito, parang madalas kasi back to scratch ka eh. Yes. Parang back to zero ka. Parang madalas pa, most of the time, yung experience mo sa Pilipinas, it's not that relevant pagdating mo dito. Kung ano yung tinapos mo sa Pinas, hindi siya always same dito talaga. So, gusto namin linawin yun kasi tulad nun, marami talaga yung expectation na, ganito ako sa Pilipinas. So, dapat ganun din yung gagawin ko dito. Which is hindi laging ganun. Madami actually. Madami yung mga naka-experience na as a start. Siguro eventually. As a start, definitely Pero siguro may time na mangyari na kailangan mo nang i-grab yung chance na yon para lang to start up. Then eventually, pwede mo naman gawin or yung gusto makuha, mo. yung gusto step mo. by step. Oo. Kasi dito kalaban mo din yung parang the time sticking. Yes. Dahil nga naka-tourist visa ka, as much as possible, gusto mo during, ang tourist visa dito is 90 days. Maximum 90 days. Maximum 90. Pero before, parang may 30 days lang talaga. Kasi hindi ka mag-a-apply ng tourist na 90 days kasi more chances of may offload ka ng kasi alam nila na maghahanap ka ng job. So, initially, mag-a-apply ka lang dyan 1 month, tapos magre-renew ka lang ng tourist visa mo. Pero ang point ko doon is, very limited lang yung time mo to find a job. Pero, it's a good start pa rin.
Oh. Mga trabaho dito, I can say, lahat sila good start. Tapos nasa sayo na lang paano ka mag-progress or paano ka Tama. pumunta dun sa lane na gusto mo. Next question. Saan na ba tayo? This is the last question dun sa part 1 natin. Okay. Ay, actually, natanong ko na to. Anong current job mo? How long and was it your first ever job? Yung current mo. Okay. So, I'm working as a development manager Mm-mm. sa isang, let's say, sa construction company, Mm-mm. trading, ganyan. Mm-mm. Contracting company. So, mainly, I talk to people. Mm-mm. I just talk. Definitely, yun lang na ginagawa ko. Kaya ganyan siya magsalita. Sobrang bilis niya magsalita. Yes, I talk lang and network. And yan ang una mong job, di ba? Ay, oo, ito na yung work ko since 2015. So, basically, guys, Oo. ito yung work niya for almost 11 years. Sa awa ng Diyos, ito pa din. Oo, And, with God's grace oo, talaga. na kinikip Magi-11 naman ako years ng na sila. company ko. So, salamat sa kanila kasi sila yung sa akin, nagtiwala. Kaya ganun kong gusto siyang ma-interview. Kasi, just imagine, almost 11 years. Magi-11 years na siya sa company niya sa December. And not everyone. Kasama ako doon. November 11, 2015. November 11, 2015. Yes. And not everyone, including me, hindi ko ma-imagine na nag-work ako sa isang company. Kasi iba-iba naman ang situation. Yes. Let's say, iba-iba ng Oo. situation. Meron naman tayong kanya-kanyang reason bakit gusto natin mag-jump sa ibang trabaho, Yes. mag-upgrade, or kung ano-ano mang reason. Pero gusto ko marinig ng lahat yung sasabihin niya why she decided to stay. Sana it will make sense, no? It will I'll make try my sense. best. Sige. So, next. Gusto nating malaman, was it loyalty? Was it comfort, fear, or mainly sacrifice? So, dito na tayo sa medyo mahirap na part. About work pa rin to. Okay. Okay? So, papamagatan nating loyalty versus survival. Okay. So, why did you choose to stay sa isang company for so long? Was it loyalty? Gusto ko na masagot mo to eh. Was it loyalty, comfort, fear, or sacrifice? Definitely, loyalty. Loyalty. I can say loyalty Mm-mm. and comfort. Mm-mm. Loyalty kasi, nung hirap na hirap ako maghanap ng work, sila na lang nagbigay ng chance sa akin noon eh. Sabi ko dun sa boss ko, I will not leave your office until you hire me. Kasi sabi niya, anong gagawin? During interview? Yes. Sabi niya, anong gagawin ko? Kasi wala kang experience dito. You're fresher. But I saw your background, you're doing this and that, ganyan. Pero, wala kang network. Anong gagawin natin dito? Which is very important sa work mo. Yes. So, sabi ko sa kanya, hindi ko alis hanggat hindi mo kayo na-hire. Then, sabi ko, bigyan mo akong chance, let's see. Then, after nun, hinar na niya ako. Kaya, I can say tinrabaho ko yung start kasi parang may mga times na pupunta ako sa dito kasi sa Abu Dhabi, lahat ng building dito, sa lobby, andun lahat yung names ng company. Kung ano siya, Which is related sa ginagawa ko. So, yun. Kung commercial yung building. Commercial ako. So, ako po si Jamie, ganyan, MMA, at po yung ginagawa ko. You mean nag-building to building ka? Yes! Yun ang first na, hindi siya nag-start dito as manager. Yun na. Let's be clear about that. Kasi ang title niya ngayon is manager, yes. Pero as a start, tulad ng sinabi ko kanina, you will start from scratch. Nag-building to building ka para? Yes, building to building ka para makita ko yung mga potential client. Kasi nag-grow ko ng network ko eh. Kailangan nila akong makilala as ito yung ginagawa ko. I think that's for 6 months. Talagang yung business card ko, ubos lagi. Parang give me more, ganyan. Tapos pinamimigay mo. Oo, talagang ganun. Pinamimigay yung business card ko. Then, after 6 months, yun na, nag-start na silang tumawag. I need this one, ganyan. So, Then basically, yun. yung anong meron ka ngayon, hindi naman siya kaagad nandyan pala. Hindi naman. Dun sa 6 months mo na yon, hindi to, actually, wala to sa question ko, pero na-curious ako. Dun sa 6 months mo na yon, were you happy or
I mean, Challenge ako. hindi ka umiiyak kasi siguro Hindi. kung 6 months ako nagbi-building to building, Umiyak ako sa init kasi painit na nung time na yon. yun lang talaga iyak. Grabe, sobrang init. Iiyakan mo ang init dito. Oo. Saka nangitim ako noon. Ang itim ko talaga ng mga panahon na yun. Maputi ka na ba ngayon? Medyo, Ah, oo. okay. Maputi na ako. Saka na-challenge ako kasi kailangan ko i-prove dun sa nag-hire sa akin na, Na worth it worth ako. it. Oo. Mm. Worth it yung binigay niya sa akin chance. Oo. Kaya, ayun. So, Hard okay work. naman. Oo. Hard work Parang, talaga. Oo. Tsaka patience. Oo, sa trabaho lang ako may pasensya. Oo. O, ako wala ko sinasabi, ha? Sa Sa work buhay, lang. wala. Sa buhay, wala. Sa mga work tao, lang, wala. oo. Bread and butter So, yun lang. Oo meron. naman. Yes. Pinapasahuran ka eh. So, syempre, hindi lang naman tumatanggap ka nang walang balik. Oo, At saka for the Oo. company to keep you, you have to, Oo, tsaka lalo na syempre nung COVID, di mo alam mangyayari. So, yes. and during nung 10 years na yan, ang daming naman nangyari sa company, hindi lang sa Hindi akin. siya laging ups. Oo, no? Ang daming time na parang baka malugi, walang projects, Baka ganyan. ma-terminate yung mga Baka employees. ma-terminate, oo, baka masama ako dun sa ma-ex out nila. Siyempre, hindi ako ganun ka-secure. Oo. Dun sa almost 11 years mo dyan sa company mo, did you ever regret staying? No, definitely no. Hindi ka man nag-think twice. No. Never. Never. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Mm-mm. Yung environment sa office namin is very open. Masaya naman yung mga kasama ko. Madaling kausap. Depende. Syempre may araw na hindi. Hindi naman laging happy. Oo. Pressure. Andun lagi yung pressure. Andun lagi yung stress ka. Pero at the end of the day, ganun talaga. Naging comfortable ka na kumbaga dun sa very- environment mo, yes, no? oo. 10 taon ko ba naman, di ba ako may Oo. comfortable sa kanila. Pero, yun, okay lang. Tuloy-tuloy lang. Okay lang. So, no regrets at all. Wala talaga. Eto yung reason talaga bakit ko ina-admire. Kasi alam mo, nagulat ako dun sa no regrets. Kasi No. akala ko somehow, meron ka regret for sure. But, seeing na hindi man siya nag-think twice. Saka dito ako nag-grow. Mm. Oo, physically, naman, oo. emotionally, mentally. Paano yung grow physically? Physically. Nag-grow ako dito. I mean, nag-mature ako dito sa ginagawa ko to. Naging much more confident ako. Kasi syempre, iba't ibang tao yung nakakausap ko everyday. Nakakasalamuha mo. Yes. Which is hindi siya madaling gawin, Oo, kaya siguro isa pa na hindi mo maiisip na, 10 taon na pala. Kasi nga, everyday, hindi same yung ginagawa ko eh. Kumbaga, you don't feel like stagnant ka. Oo, tsaka may growth doon May growth sa, siya. sa company namin. Yung learning mo, hindi siya nag-stop doon sa... Pwede pala oo. yun. Yes. Yung, kumbaga, dun sa sinabi mo, pwede pala na you don't need to transfer sa ibang company for you to grow, for you to evolve. Kasi, Oo. in the same company, pwede ka naman mag-expand eh. Yes. Kumbaga, pwede Siguro ka kasi mag-grow. nga, ayun din, open din yung company to explore sa mga iba't ibang bagay. Yung company kasi is growing din at the same time. Yes, oo, parang nag-grow yung company Nag-e-expand siya, expand kumbaga. siya, oo. So, at the same time, yung mga employees na meron siya, expanding din. Yes, for o kasama kami doon. sure. Yun. Ang ganda nun ah. Yun. Oo nga, hindi mo kailangan lumipat ka agad. Kasi ako quitter ako eh. Ah. Pag feeling ko, stagnant na ako sa trabaho ko. Hmm. Kasi Sagittarius ako. Ah. As you know, Sagittarius, parang jumping from one place to another kami. Kapag medyo mainipin na, gusto namin, maghanap na kami Baka kasi ng you ibang like to be everywhere. environment. Pero, nung na-mention niya nga, pwede ka actually mag-expand or mag-grow. That depends on the company. Oh, ah, that by depends way. on the job. Oo. Oo. I mean, in the company itself, kasi may mga company na hindi, dyan ka lang. Kumbaga, very blessed ka na. Sa same company, they allow you to grow. Yes, oo. So, nasa company din. Sa company rin siya. Swerte siya dun sa company niya. Shout out sa mga company dyan. Eto, last question sa part. Yes. Eto, maging honest ka, ha? Hmm. Have you thought of leaving sa company? Yes. Multiple times. Oo naman, pag may hindi ako nakukuha ang project. On that Work-wise moment, pa din. oo, on that moment lang na parang, shit, di ko nakuha yung project. Ayoko na. Meron kasing time na wina-workout mo yung project, hindi lang 5 months, 6 months,
kumbaga sa line sa line ng mo, work matagal mo na to. matagal kasi yung Hindi process. siya overnight Oo, na na makukuha yung project. So parang effort, yung lahat ng bagay na in-effortan mo na para makuha yung project at the end of the day, hindi mo nakuha. Sad ako, ayoko na, mag-quit na ako, ganyan-ganyan. That's overnight, okay na ako kinabukas. So, kumbaga, yung decision mo of leaving the On that company, moment, bukso ng damdamin. oo, yun lang siya. Kumbaga, nasa peak lang siya ng emotion. Yes. But, the next day, you'll be okay na ako, na. oo. Kailangan ko lang ilabas over the beard, then okay na ako. Over the beer? Noon yun. Ngayon din na. Hawak mo ang beer. Hawak Ngayon mo. over karak na, Over karak kape na tayo. Adulting na din siya kasi Oo. she preferred caffeine more than alcohol na. Yes. Decaf. Okay? Decaf. Oo, decaf pala siya. Yes. So, let's move. Ito medyo ano na to. Ilalabas na natin siya from work. Kasi alam ko na yung work-wise eh. So, ngayon, ilalabas ko na siya dun sa topic ng work mo. Okay. Papasok na tayo dito sa life mo as an OFW. Okay. So, dito tayo sa part 3 at papamagatan natin the things we don't get to talk about every day. Okay. Ba't parang wala kang emotion? Dapat na-amaze ka doon. English yun. Wow! English yun eh. Okay. Ulitin ko. Ulit Part 3. The things we don't get to talk about every day. Wow! Okay. Para bang Interesting. Hindi ka na-train Sige. Okay. First question. Medyo light pa to. What sacrifices did you make that your family never knew about? Ano mga sacrifices na ginawa mo dun sa journey mo dito sa abroad na hindi mo ipinaalam sa family mo? Hawak mo ang beat. Hindi ko alam. Sacrifice siguro yung pagka-holidays. Miss Holidays din. Oo, As an OFW. Miss Holidays. Totoo naman yun. Yun naman lagi tsaka yung mga moments na sana kasama mo yung family mo, yun nga, yun. Siyempre may mga moment ka rin na na-miss mo sila, na sana kasama mo sila. Kapag may mga celebration ka sa life, no? Kunwari may mga achievements yung ka. small wins mo na yung gusto mga mo, small wins mo. kasama mo sila. Oo, yun. Yung mga sahod, tapos gusto mo silang pakainin sa labas. Oo. Hindi mo man magawa, so ang magagawa mo lang is to send money. Oo. Tapos, iba pa rin kasi kapag kasama mo sila Yes, magse-celebrate. physically, eh. oo, yan. Or yung pagka-uwi mo, makakakwentuhan mo sila about Oo. your day. Oo nga naman. Yun ang isang sacrifice dito sa abroad. Yun. Yung moments mo with family, definitely. With parents. Pero yan. never mo sinabi sa kanila. Hindi. Or hindi, later on na. Later Later on on. na. Naging mas vocal na ako emotionally sa kanila. Okay. Yun lang naman. Which is, I believe, lahat naman ng OFW nakakaranas noon. Yes. Yung mga Miss Holidays, Miss Celebrations, yung mga celebration ng small wins, mas masaya kasi yun kapag With sineselebrate family. mo With siya family. with loved ones, with family. Oo. May mga pagkakataon ba na you felt stuck? Felt stuck? Ako nasasagot dyan. Hindi. Hindi talaga eh. Kasi malikot yung utak mo eh. Oh. Kumbaga, tulad nung sinishare mo sa akin kanina, kapag feeling mo stagnant ka na, you find ways to grow, you find ways to Yes. expand. So, hindi. Parang parang meron kang may isip na idea na bakit kaya sana ganito? What if ganyan? So, feeling ko Hindi, wala. Kasi feeling ko kung na-feel ko na I'm stuck, wala na ako sa ginagawa ko ngayon. Kumbaga, oo. Oo, siguro sa Pinas lumipat na ka ako. na siguro or Or sa Pinas na nasa ako. Pinas ka Oo, parang ganyan. last question dun sa, hindi naman pala mahirap, no? Yung part 3 ko. Oo. Ay, dapat sabihin mo medyo. Ay, may actually medyo pala. Medyo. Ay, ito. Okay. Ito kasi marami akong na-meet na tao na magkakaiba yung sagot. Okay. Did you ever feel replaceable? Oo naman. Ano ka? Di naman ikaw yung anak ng may-ari. Ay, hindi ba ikaw yung anak na may-ari? Hindi pa. Ay, hindi ba? Malapit pa lang. Hindi rin. Alam mo, feeling ko, kung may isip mo na ikaw ay replaceable, Or hindi ka replaceable? I mean, hindi ka replaceable, parang there's something wrong with you. I mean, sa akin lang to Opinion mo? Opinion ko lang to. Parang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. I don't know. Iba kasi yung iba kasi yung confident dun sa... Nakakatakot yung ganun eh. Oo. Yung over Not unless ikaw ang owner, of course. Oo. I mean, for me, talagang
ako, hanggang ngayon takot ako kasi hindi mo masasabi at merong mas magaling sa'yo, meron at merong mas capable sa'yo. So, always do your best. Tsaka, sa life ngayon, lalo na ngayong panahon na to, everyone is replaceable. Everyone is replaceable. Yes. Not only sa work. Oo naman. Even in the relationship. Ay, Pero alam nyo, kasi dito, na-realize ko sa abroad, pag kasi akala ko dati ang mindset ko, pag tumatagal ka sa company, mas nakikita ka nilang asset. Which is totoo naman siguro. Pero kasi, at the same time, pag tumatagal ka sa abroad, tumataas din ang sahod mo. Which is totoo yun. Pag tumatagal ka, tumataas din ang sahod mo. Ngayon, based sa experience ko dito sa UAE, kapag pala medyo alanganin na yung company, ang magre-resort sila sa nila yung mataas yung sahod. Magre-resort sila sa cost cut. Oo. So kahit gaano ka pa kagaling sa trabaho mo, gaano pa kalaki yung naging contribution mo sa company. I'm not saying everyone or every company ganito ang magiging practice nila. Pero so far sa mga na-experience namin, alam nila na may makakagawa pa rin ng job mo at the end of the day. Oo, na mababa yung mababa asking. ang bibigay nilang sahod. Yes, ganun dito eh. So, ganun dito eh. So, kaya siguro, parang ang pinaka-suitable na answer doon is you will always feel replaceable. Yes. Yes, special ka siguro, pero not to the point na ikikip ka nila. Oo. Swerte ka kung ikikip ka nila. Pero, for you to feel na ikikip ka talaga nila. Sana all. Oo, sana all. Okay. Feeling ko mababash na tayo dito eh. Hindi, yung reality lang naman. Ayun lang naman. Magpakatotoo lang tayo. Sa totoo lang tayo. Ayoko yung mga taong gano'n na, wala lang. Feeling, okay. irreplaceable. Wala. Not unless ikaw nga yung may-ari or anak ka ng may-ari ng company. Na kahit anong gawin mo, ikaw pa rin talaga may-ari. Kahit papasok ko ng 11, uwi ka ng 2 o'clock. Sana sa ayaw at sa gusto mo, kaya ng ibang tao yung ginagawa mo. Yes. Kasi meron tayong tinatawag na training. Oo. Meron tayong tinatawag na learning. Yes. So, yes, agree ako doon sa sinabi mo. Dito na tayo sa sa part 4. Okay. Eto, medyo na sa ito, medyo may hagod na to eh. Kasi papamagatan ko tong the emotional core. Hala, baka umiyak ako. May tissue ka ba? Hindi ka naman umiyak eh. Ang mga Pisces ko, for your information, medyo sila emotionally. Medyo distant sila emotionally. Kasi hindi sila confrontational and all. So, mahirap silang paiyakin. Tignan natin kung mapapaiyak natin. Ito, first question ko. What changed in you the most after 10 years? Ano yung feeling mong pinaka-relevant or significant change na nagkaroon sa'yo dun sa actually 11 years ng journey mo as someone na nandito sa UAE? I think siguro maturity. Sobra akong nag-mature dito. In a sense of? Sa lahat ng bagay kasi dati medyo parang lagi alam ko may hasalo sa akin. Okay. Parang ganon. Dito. Spoiled ka? Hindi naman. Hindi. Ako spoiled. Iba naman yun. Parang feeling ko, dito, nag-stand ako by my own talaga. Siguro, let's just say before, lagi kang feeling mo nasa safe. I can say, yes. Nasa safe place ka lagi. Kasi meron someone na sasagip sa'yo. Ganyan. Pero nung nandito ka na? Wala, ako na lahat eh. Sobrang nag-mature ako kasi wala akong choice. Kailangan ko gawin lahat, kailangan ko matuto. You mean naging independent ka? More independent, I can say oo. Well, actually, totoo naman yun. Feeling ko, once nag-step ka sa abroad, para siyang decision kasi wala ka ng option. Oo. Wala kang mawawalan choice ka ng talaga option dito. It's either mapipilitan ka maging independent or umuwi ka ulit dun sa comfort zone mo. Yun. Which is medyo mahirap, hindi siya easiest decision to make na umuwi ka kaagad. So matututo ka talagang mag-isa. Totoo. Kumbaga, kung dati hindi ka naglalaba, hindi ka nagluluto. Oo. Ngayon, marunong ka na dapat nun. Marunong ka na kasi walang gagawa sa'yo. Walang magpaplansya sa'yo, walang maglalaba, walang magluto. So you have to do on your own lahat yun. Eto, last question dun sa emotional core. Pangatlong question. Okay. Ito medyo mabigat. It's okay if you don't want to answer. But if you will answer, edi thank you. Okay. Pero mabigat siya.
What was your most painful experience of someone who's trying to survive far from home? Yung pinakamasakit. Nung namatay yung papa ko ng COVID, That was year... 2020, December 2020. Kasi hindi ako makauwi. Kasi walang flights. Walang flight. Tapos, yung restrictions, parang may, may ilang araw ka na hindi may quarantine. Quarantine. Oo. So, parang, ayun, yun yung sobrang painful sa akin. Kasi, so, hindi ka nakauwi? Hindi ako nakauwi noong 2020. And knowing na ikaw, sobrang close niya sa papa niya. As in, sobrang close niya sa kasi papa. Kasi magkamukha kami. Magkamukha pa sila, magkaugalin. Pero February. Pares silang Pisces. So, yun yung na hindi ako nakauwi na, anong nasa, kung okay lang itanong, anong nasa isip mo that time? Gusto kong lumipad. Sana may superpower ka. Or mag-teleport ako papunta ng Pinas. Kung babalikan ko yun, sana nakauwi ako talaga. Sana nakita ko siya. Yun, noon time. Pero hindi na kasi siya by choice that time. Oo. Kasi wala naman ibang option. Kasi kahit yung boss ko, pinapauwi niya ako, kaya lang walang flight. Tapos parang ilang days yung quarantine mo, ganyan. Tapos baka mamaya hindi ka rin makabalik because yun, of yung COVID. Oo, may mga restrictions. So yun yung pinaka masakit na in the whole 11 years ko dito. Yun yung isa sa pinakamasakit talaga. Na hindi ka man nakauwi hindi ako nakauwi nung namatay yung papa ko. Yun. Paano mo dinil yun, yung time na yun? Work. Talaga? Work lang ako noon. Work. Naalala ko, may kwento ka one time sa akin. Pinapasok ka ng amo mo. Tapos ang sabi niya sa'yo, Jamie, just go here at work. Oo, kasi you don't have to do anything. Oo, kasi may bereavement leave ka. Sabi ng boss ko, parang wag ka magstay sa bahay mo. Come to work, just stay here. Kung ayaw mong may kumausap sa'yo, that's fine. Pero don't stop them na kausapin ka. Alam mo yun, parang just be here. Wag ka dyan sa bahay. Gusto niya may distraction ka at the same time. Kasi mamaya, parang mas feel ko raw yung sadness pag asa room lang ako, pag asa bahay. Which is totoo naman yun. Oo, totoo naman. So, ayun, pumapasok ako sa office nun. So, ang work din pala ang nag-save sa'yo during that time. Yes, I can say kasi yun yung may kasagsagan na may isang project kami na kailangan tapusin, ganyan. So occupied ka? Oo, preoccupied ako. Emotionally na preoccupied ako doon. Yes. Pero may mga lutang moments. Of course. So, may mga moment na bilala akong iyak. Oo naman. Ganun. Actually, hindi lahat magagawa yun. I don't think magagawa ko yun, to be honest. Ako nga, broken-hearted lang Jowa lang yun hindi ako makapagtrabaho. Gusto ko, nakapulupot lang ako sa kama. Umiyak ka ba? Para namumula yung ano. Hindi, nagugutom na ako. Nagutom ka na. Wait lang. Sa na to, part 5 na tayo. Ka na, oo. Ito yung fruit bomb questions. Okay. Di ko alam saan ko galing yung mga title ko Kaya nga Minadali ko na lang to Ito, na to? In general na to. Okay. Ano sa palagay mo yung biggest lie, pinakamalaking kasinungalingan about sa abroad? I think, malaki agad yung sahod. Ano? Malaki agad yung sahod. Bakit? Iniisip ba ng mga tao ganon? Feeling ko ganon. Kasi yun yung isip ko dati. Siguro. Ay, hindi po totoo yun. Oo nga, nung mapunta pala ako, feeling 6,000 daw yung sasahurin ko agad. 6,000 dirham, so that's 6,000. about 100,000 Oo, ganun pesos. daw agad yung sahod. Kasi, hindi po totoo yung pala, hindi talaga. Huwag kayong maniwala sa hindi. Oo. Ano kailangan mo i-work. Mag-start ka talaga dito sa mababa. Mababa talaga. Then eventually, tataas ka naman. Siguro lahat ng OFW dito sa UAE. Well, not everyone, pero majority. Oo. Majority mag-a-agree sila dyan na mag-i-start tayong mali. Kaya kapag meron kayong loved ones or meron kayong kilala na pumunta sa abroad, hayaan nyo muna sila mag-start. Hayaan nyo sila mag-settle. Yes. Hayaan nyo muna sila magka-return of investment sa lahat ng mga ginastos. May ROI yan, definitely. Yes, dapat may ROI muna before po natin sila hingan ng tulong or hingan ng support. Kasi mag-i-start talaga na mababa dito. Ito, pangalawa. Anong something or what is something people back home will never understand unless they go here sa abroad? Except, of course, dun sa sahod.
Ikaw, anong sa palagay mo? I can answer that. Siguro kung ako na lang sasagot na hindi kung ano nakikita nyo sa social media. That's entirely the real na buhay dito sa abroad. Siyempre hindi naman po kami magpo-post dun sa mga sobrang pangit na experience namin dito. Pero definitely, dumaan din tayo sa pangit na experience. Oo naman. Ako, to be honest. Yung kish. Pag anuhan nyo yung kish, maluloka kayo doon. Ako, dumaan ako sa point, eto walang ibang nakakaalam. Even my family members, hindi nila alam to. Pero dumaan ako sa point na almost 1 month ako nagkakape at itlog. Kasi na out of budget ako. But sobrang nahihiya ako mag-seek for help. Matagal na yun. Sabi at itlog ka lang, walang Indomie. Ako may Indomie naman. Hindi, kasi wala na akong pera noon. Ako Indomie tsaka itlog. Wala na akong pera noon, tapos sobrang nahiya akong manghiram. Hindi rin ako makahiram kay kuya ko kasi ayokong mag-worry siya na nasa bad situation ako. Kasi alam ko naman na mag-worry kasi yung family mo. mo. By end of the month naman kasi magkakapera ako noon. It's just that nagka-emergency dun sa bahay, kinailangan ko lumipat. So na zero talaga ako noon. Luckily, yung company namin, meron siyang palibre na kape, tsaa, yung mga ganyan. Okay. Tapos, meron akong stock ng itlog noon. So, just imagine from beginning of the month, hindi naman, mga let's say, around 7th of the month up until sahod. Ang tagal. Oo! Kasi dito yung sahod once a month lang. Once a month lang. Hindi kami kinsenas dito. Or last of the month. Yes. So, hindi kami lang. every 15 days dito. Yes. Hindi kami twice nagsasahod. Natuto pa pala ako mag-budget dito. Kasi sa Pinas, sasanay ka na every 15 days may pera ka. Dito hindi. Once a month lang. Oo nga pala, no? Yes. Yun. Meron pala tayong every 15 days doon. Dito once a month lang. Kinsena sa Pinas. So, yun, na-diet ako doon. Pero yung diet ko doon is sapilitan. Wala ka kasi. Yun. Pero, syempre, doon sa experience, may lesson learned tayo doon palagi. So, natutunan ko, ayokong dumating na sa point na yun. Kumbaga, dapat lagi akong may emergency funds. Parang gano'n. Ito, last na lang to. Okay. Have you ever cried alone? Yes. Oo. Pwede ka ba malaman kung bakit? Ano? Or, 80 viewers lang naman tayo. So, 80 lang naman makakaalam. 83 ka na, nakita ko kanina. 85. Wow, 85. Baka yung may mga yun nga, pag nalulungkot ako sa work, may times na naiyak ako lang, tapos pag na-miss ko yung family ko, na-miss ko yung parents ko, talagang may times na iyak talaga ako sa kama ko. Iiyak mo siya. Iiyak ko siya. Kasi kailangan mo Pero iiyak. kasi alam mo ako, kasi hindi naman ako, iyakin na gano'n. Kasi nga, minsan di ko alam yung emotion ko eh. Hindi mo alam paano i-express. Hindi ko alam paano i-express yung nararamdaman ko. So, siguro minsan, pag naiiyak na ako, ibig sabihin nun, sobrang mabigat na kailangan ko ilabas yung emotion ko. And you feel better naman after. Oo naman. Oo. So, yun. Walang masamang umiyak. Yes. Diba? Yes. Hindi nyo kailangan maging strong all the time. Especially kung nasa abroad ka, ano ka ba? Kung pwede lang iyakan yan everyday, kaso kasi the next day, dehydrated ka naman eh. Oo. So, wag naman mo lang. everyday. Oo. Siguro before day Ay, off. tsaka alam mo, nung namatay yung si papa ko, feeling ko, yun yung mga panahon na lagi akong tulog. Oo, lagi akong tulog. Tinutulog mo? Tinutulog ko yung, siguro yung sadness ko. Okay. So, sa bagay, pag tulog ka kasi, you're not aware of what's lagi happening. akong tulog talaga nun. Imagine mo, 9 pa lang tulog na ako ng gabi. Ay, hindi. Nung nakilala kita, ikaw nagsisinungaling ka. Nung nakilala kita, 7 o'clock tulog ka na. 7 o'clock tulog na ako. Pero nung nakilala ko to, natutulog yan ng 7 o'clock. Oo, At tulog first, na. hindi ako naniniwala kasi sinong natutulog ng 7 o'clock? Oo. Lalo na sa abroad. Oo. Sa abroad kasi usually after work mo, yun na lang yung time mo eh. So usually anong gagawin mo? Lalabas ka, maglalaba ka, magluluto ka. Siya 7 o'clock, tulog na siya. Lights off na ako noon. Maximum 7:30 I think. Yung roommate ko na lang dati nung nag-open ng ilaw. Pero lagi wala akong tulog talaga. Siguro kasi malungkot ako. So, iba-iba kasi tayo ng ganon. coping mechanism eh, Yes. sa ganyan. Oo. So, meron talaga na itutulog nila. Meron Oo. din na ida-divert nila. Or sadyang gusto ko lang tulog ako lagi. Parang ganon. baka So, di mo na alam. Kasi kahit up until now naman, tulog Oo ka nga. lagi. Oo. So, So, yun. so, ito, last question. Okay. Sa mga nanonood ngayon, 85 ang nanonood Hi, sa- 85. sa
sa 85. Yes. Sa kung may mga OFW na nanonood sa'yo Mm. ngayon, na pinanghihinaan ng loob. Yes. Siguro, whatever experience they are experiencing right now. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Siguro, masasabi ko sa inyong mga kabayan, laban lang. Kung tingin nyo, hindi nyo pa moment to shine, darating at darating yung time na kayo naman, tayo naman, ako naman. Siguro masasabi mo yan talaga kasi hindi tayo lahat same ng tawag term pacing. Or timeline. Oo, ng timeline. Totoo. So, tingin ko lahat tayo may kanya-kanya tayong moment. Oo. Kumbaga, kung hindi pa ngayon, feeling mo ang hirap niya ngayon. Oo. Eventually, Just trust the process. Trust mo lang si God kung saan yung papunta mong path. I think, darating din. darating din. Oo. Imposibleng wala eh. Oo. Kung, Meron at meron. tsaka sipagan mo kabayan. Hindi yung pwede yung asa lang tayo kay Lord. Dapat kahit papano, sipagan din. Akala ko kasi. Hindi. Akala ko, hindi. Kailangan may, nasa tao ang gawa. Oo, asa Diyos ang awa, asa tao ang gawa. Oo nga naman. Nakalimutan Oo. ko kasi. Ang naalala ko na lang, nasa Diyos ang awa. I think yun din, work hard and it will pay off. Totoo naman Oo. yun. Wala pa akong alam na Totoo. pinagpaguran tapos hindi siya nagbunga. Oo. Lagi namang meron. Meron Ngayon, kung di naman. pa rin nagbunga, baka May something wrong na may sa'yo. something wrong na. Pero hindi, Uy, totoo. huwag tayong ganun, baka ma-open yung iba. Pero, totoo naman yun. Totoo Oo. yun. So, siguro, antay, work hard. Darating din tayo siguro sa moment na andun na tayo. tulad nung, siguro kung mamimit mo siya ngayon, pag narinig mo yung job niya, yung benefits niya sa job, sasabihin mo lang, swerte naman niya, swerte ng buhay niya sa abroad. Pero dito sa interview na to, siguro naman na-realize niyo, hindi siya nagsimula sa taas. Nanggaling siya sa baba. And in fairness naman talaga, nag-work hard siya kung anong meron siya ngayon. Okay? And syempre, until now, trying to improve, trying to grow, trying to expand. Parang feeling ko kung hindi ako mag-stop to learn, to grow. Not unless maiba ko ng direction ulit. And then you have to start again. Yes. Oo, parang siguro eventually mag-move tayo sa ibang bansa. Mm-mm. Doon lang siguro again from the bottom ka ulit. Parang ganyan. Totoo naman yun. Yun, ganun. So, siguro ang take away nyo dito, pansit? tsaka lumpia. Yung pia. Oo. Tsaka, hawak mo ang beer. Hawak mo ang beer. Hindi, pero, Wala, napasayaw ako. pero seryoso, ang pinaka-take away nyo dito, tiyaga lang. Yes. Wala naman madali. Wala talaga madali dito sa abroad. Ang nagsabing madali dito sa abroad, nagsisinungaling siya. Oo. Fake news Fake news yon. Ayaw niya lang pakita na, siguro, Oo. for a good reason, ayaw niyang ipakita yung struggle talaga. Gusto niya, positive lang, good vibes lang. Pero hindi madali sa abroad. At Yes. lahat kayo, alam ko, sang-ayon doon. Mm-mm. So, thank you! Thank you po. Thank you po for guesting Letters from Abroad. Next time na mag-guest ka dito, Thank you, kabayan. Meron na tayong backdrop. O, sana nga. Kasi ang pangit pa ng background Oo namin eh. Pero Oy, ngayon, hindi nag-ingay yung mga kids, hindi nag-ingay yung mga Oo. pusa. Kasi alam nila na one take lang to, Oo hindi na nga. to mauulit. Tama. So ayun, sa lahat ng mga nakapanood, kung same experience yung na-experience nyo, at least alam nyo, hindi kayo nag-iisa. Tama. Madami Kasama tayo nyo dito. siya. Ay, ikaw hindi ka kasasama. Pwede. Oh, sama na Okay. din siya. Sige. Marami tayo dito. So Yes. hanggang sa uulitin. Salamat sa panonood. Thank you so much. Bye. Thank you.